Magandang buhay! Ngayon ay ating pag-uusapan ay tungkol sa istruktura ng wika. Ngunit atin munang kilalanin kung ano nga ba ang wika. Ang wika ay isang nakabalangkas sa sistema na pakikipag-ugnayan na binubuo ng balarila at talasalitaan. Ito ay sistema na binibigkas, pakumpas o nakasulat ng mga sagisag kung saan ang mga tao bilang langkap na isang panlipunang pangkat at mga kalahok sa kagawian nito ay nagpapahayag ng kanilang sarili. So sinasabi dito na ang wika ay isang sistemang pakikipag-ugnayan na binubuo ng mga balarila at talasalitaan na kung saan ang wika ay siyang ginagamit bilang isang pangkomunikasyon ng mga tao upang magkaintindihan. So ngayon naman dadako tayo sa balarila na ang balarila mula sa bala plus dila ay ang pag-aaral hinggil sa isang wika na kinabibilangan ng mga sumusunod. Pakakabalangkas ng mga salita or morpolohiya sa Ingles ng syntax sa pagsasaayos upang ang mga salita ay maging makabuluhang mga pangungusap. Ng ponolohiya o wastong pagbikas ng semantika o kahulugan ng mga salita at parilala. At ang etnomolohiya o ugat o palaugatan ng mga salita, tumutukoy din ang balarila sa pagsulat o pananalitang inihahambing sa wastong paggamit ayon sa balarila. Ito rin ang kaalaman hinggil sa salita, parirala, sugnay at mga pangungusap na nagtuturo ng wastong kabalangkasan, pagkahulugan, palabigkasan at palaugatan ng mga salita. At ngayon naman ay dadako tayo sa kayarian ng mga salita na kung saan ay una ay ang payak. Ang payak ay isang salita na binubuo lamang ng salitang ugat. At pag sinabi nating salitang ugat, ito ay salitang buo o kilos. So ang payak, ito lamang ang siyang salitang binubuo lamang ng salitang ugat. Halimbawa na lamang dito ang laro, aral, luma, suklay at ilan lamang ito sa mga halimbawa ng salitang payak na ginagamitan lamang ng salitang ugat o tiyak na salita. So ngayon ay dadako naman tayo sa may lapi. Ang may lapi, ito ay ang salitang binubuo ng salitang ugat at panlapi na maaring matagpuan sa unahan, gitna at hulapi. Pag sinabi nating panlapi, ito ang pantig na idinaragdag sa salitang ugat. So ang may lapi, ito ay dinaragdagan o dinadagdagan ng mga salitang panlapi na an or nang. So halimbawa na lamang ang salitang naglaro na nasa unahan, ang salitang panlapi. Kumain na nasa gitlapi ang panlapi at kainan na nasa hulihan ang panlapi. So yan lamang ay ilan sa mga halimbawa ng may lapi na kung saan dinudugtungan or nilalagyan ng mga salitang panlapi. So ngayon ay dadako naman tayo sa inuulit. Ang salitang inuulit, ito ay binubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng unang dalawang pantig ng salitang ugat na maaring mayroon o walang dagdag na panlapi. So halimbawa na lamang ang salitang araw-araw at gabi-gabi. Ito lamang ang mga halimbawa ng salitang inuulit ang dalawang pantig ng salitang ugat. So mapapansin natin na ang salitang inuulit, ito ay siyang binubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng isang salita na kung saan ang salitang panlapi ay nagkakaroon ng pantig na salitang ugat na maaring mayroon o walang dagdag. So ngayon ay dadako naman tayo sa tambalana. Ang tambalana, ito ay salitang binubuo lamang ng pinagsama ng dalawang salitang magkaiba. Halimbawa na lang ang salitang silid-aklatan. Upang makabuo ng panibagong salita, ginamit ang silid-aklatan at magkakaroon ng panibagong kahulugan.